Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Noong playoffs ay malaking problema para sa San Antonio Spurs sa mga minuto na nakaupo si Victor Wembanyama. Dahil bagamat solid backup center at shot blocker naman si Luke Kornet, hirap nga siyang dumipensa sa mga pick and roll dahil sa kanyang hindi kabilisan na paa. At hindi din siya kailangan depensahan sa labas dahil hindi naman siya tumitira dito kaya naman sumisikip ang sahig para sa mga guards ng Spurs. Kaya naman ngayon ay posibleng naghahanap nga ang Spurs ng kanilang backup center ayon sa The Athletic. At isa sa mga tinatarget nilang free agent ay si Kristaps Porzingis. Si Porzingis nga ay free agent na ngayon at tila ba trinade ng Warriors si Jonathan Kuminga para sa 15 games lamang ni Porzingis sa Warriors kung sakali. Dahil kung nais nga ng Warriors na makipag-negotiate sa mga tulad ni LeBron James, kailangan nila ang $30 million na binigay nila last season kay Porzingis. Kaya naman mataas ang chance na talagang lilipat na ito ng team. At isang team na may kakayahan na bayaran ng Latvian big man ay ang San Antonio Spurs dahil lahat pa nga under rookie contract sila Wemby, Castle at Harper. Kung sakali man nga na makuha ng Spurs si KP ay tila ba magkakaroon sila ng lesser version ni Wemby bilang kanilang backup center. Isang center na may tira din sa labas at may kakayahan na protektahan ng pinta. At hindi naman nila kailangan bitawan si Kornet para makuha si Porzingis, so literal nga na pwede silang magkaroon ng Wemby, KP frontcourt o KP and Kornet. So magandang plus nga talaga ito para sa Spurs kung sakali. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang ginulat naman ni Trae Young ang madami matapos niyang i-decline ng kanyang player option na nagkakahalaga ng $48.9 million para sa 2026-2027 NBA season, dahilan kung bakit ang multi-time All-Star guard ay papasok na nga sa free agency. Inaasahan na Washington Wizards pa din naman ang mangunguna sa agawan para sa kanya. Subalit hindi nga niya sinasarado ang pinto para sa ibang team. Handa nga siyang makinig sa mga alok ng ibang team at inaasahan ni Trae Young na makakatanggap siya ng mga max contract offer mula sa iba't ibang koponan. Isang bagay na hindi gaanong inaasahan ng mga analyst dahil medyo bagsak nga ang value ngayon ni Trae Young dahil malaking liability nga siya sa depensa. Walang ambag sa rebounding at hindi din siya ganun ka-efficient. Kaya ka nga niyang bigyan ng 28 points and 10 assists on 40% shooting sa field. Subalit bibigyan din niya ang kanyang tao ng 30 points dahil talagang butas nga ang kanyang depensa. Subalit ang pinakakawawa sa lahat ng to ay ang Washington Wizards. Dahil imagine, nakipag-trade nga sila para kay Trae Young noong trade deadline. Trinade nila si CJ McCollum at Corey Kispert para sa 5 games lamang ni Trae Young sa Wizards. Kung tuluyan man nga itong lumipat ng team ngayong off-season. Bagamat hindi naman ganun kabigat ang binitawan nila, malamang ay hindi naman nila in-expect na agad na aalis si Trae Young sa Wizards at hindi man lang susubukan ang pagkapares sila ni Anthony Davis at ng future number 1 pick ngayong NBA draft. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?